Para sa kanila, bawat segundo ay mahalaga. Walang sinasayang, kayang makipagsapalaran sa init at traffic ng kalsada. Bawat kalyo sa kamay, simbolo ng pagod at hirap nila. Bit-bit lagi ang bigat ng responsibilidad upang matulungan ang pamilya. Sa likod ng kanilang makukulay na uniforme, mabilis ang kilos, ay may mga kwento ng sakripisyo na hindi natin nakikita. Ito ang kwento nila. Maraming bagay talaga nagtulak sa isang tao para para iahon yung pamilya ng sa hirap. Ano yung mga bagay na sinakripisyo mo para sa pamilya mo? Siyempre, ang pagsasakripisyo ko yung pag-aaral ko po. Bali, nag-stop po kasi ako sa education para lang makapagtapos yung aral. Yun po yung pinakamalaking sakripisyo na gawa ko sa buhay. Pag sinabi mo sa sakripisyo, siguro inimagine ko na lang yung siguro 10 taon na hindi ako tumigil ako sa pag-aaral. Mahirap ba maging service crew? Sa ilang taon na pagtatrabaho ko as service crew, syempre sobrang hirap. Sa bawat umagang nagsisimula, may mga taong bumabangon, nagsusuot ng uniforme. Sila ang mga breadwinners. At sa dokumentaryong ito, susubukan kong ilapit sa inyo ang buhay ng mga service crew na hindi lang nagtrabaho para sa sahod, kundi nagsilbing haligi ng kanilang pamilya. Sa bawat tanong na aking ibabato, maririnig natin ang kanilang mga sagot, mga kwento ng sakripisyo, pangarap at pakikibaka. Dahil sa huli, sino nga ba ang tunay na breadwinner? Hi, hello po. Ako pala si Ricky Timuania. Kasalukuyan po ako nag-aaral sa Mandaluyong College Science and Technology sa kurso pong Bachelor of Arts and Communication. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Ngayon po ako ngayon sa Jollibee, sa isang pasto. Anong station mo sa Jollibee? Dining. Yes, okay. Ano ba yung unang nagtulak sa'yo na maging service crew? Para sa akin, siguro bilang estudyante, kailangan mo ng dagdag income. So, yun ang siguro ang paraan makasurvive. Paano mo nararanasan yung pagiging breadwinner sa araw-araw na trabaho mo? Siguro yun yung pagpasok mo sa from school to work. Kasi di ba, ang hirap kasi ng sitwasyon imbes na pag-galing ka sa school, after ng school, ipapahinga mo na lang. So, hindi mo na kailangan pahinga kasi may trabaho ka naghihintay sa'yo. Ano yung pinakamahirap, Kuya Ricky, na bahagi ng pagiging service crew at pagiging breadwinner? Actually, wala naman mahirap sa lahat ng trabaho lalo sa amin bilang service crew kasi di ba, alam mo naman pag Pasko, di ba, madalian. So, lahat ng kilos namin madalian talaga. So, kailangan mo balance sa work at school. Hi everyone, I'm Radinola from Mandaluyong City. Nagtatrabaho po ako doon sa Makati Avenue as counter. Rad, balita namin isa ka sa mga magigiting nating service crew at mga breadwinner na walang sawang tumutulong sa pamilya nila. Ano yung nagtulak sa iyo, Rad, na maging service crew? Para po sa akin kasi sa edad kong ito, gusto ko ka rin makaranas kasi yung meron ko yung parang parang kasi tapos kaya tinuloy ko dito sa Manila para mag-try ng trabaho. Paano mo naranasan yung pagiging breadwinner sa araw-araw na trabaho mo? Paano ko naranasan pagiging breadwinner? Actually, nasanay na ako sa probinsya kasi doon kasi sa probinsya yung trabaho ko doon. As a diaper stylist, as a assistant stylist pala. So, every day, gabi, syempre mahirap kasi meron kasi akong pamilya na i-provide. Hi everyone, I am Julian Galan-Galibang and I work as service crew and ang station ko is counter, admin crew and
I also died. Hi Julian, anong prefer mong itawag namin sa'yo? Mas prefer akong tawagin yan. Yani, hi Yani. Ilang years ka nang nagtatrabaho bilang service crew? Siguro nasa going 5 years na. Mahirap ba maging service crew? Sa ilang taon na pagtatrabaho ko sa as service crew, syempre sobrang hirap. Ibang-iba siya sa trabaho na sa tingin ko ay iba-iba siya na trabaho sa ibang trabaho na napasukan ko. Balikta ko itong pagiging service crew mo, nagamit mo bilang isang breadwinner. To be honest, yes. Ito yung dahilan kung bakit sobrang laking tulong sa pamilya ko. Maraming mga bagay na akala ko dati hindi mangyayari. At sobrang saya ko at blessed ako na ngayon nangyayari na. Bilang isang breadwinner, sa ngayon kasi marami ng mga kabataan ang sumusuporta sa mga magulang nila, sa pamilya nila. Sa tingin mo, ano ba yung pinakamahirap na bahagi ng isang pagiging breadwinner? Sinabi na natin na nandyan yung pressure, nandyan yung hirap. Para sa'yo, ano yung pinakabahagi na nahirapan ka? Siguro sobrang hirap as a breadwinner na yung malayo ka sa pamilya mo. At the same time, marami kang sakripisyong ginawa para sa kanila. Mahirap siya kasi malayo ka sa pamilya mo kasi nagtatrabaho ka, pag uwi mo, wala kang malalapitang family, sarili mo lang. Trabaho, bahay, trabaho, bahay. Yun yung naging unang cycle ng buhay ko as a service. Ano yung mga bagay na sinakripisyo mo para sa pamilya mo, para sa sarili mo? Siyempre, ang pagsasakripisyo ko yung aaral ko po. Bali, nagstop kasi ako sa education para lang makapagtapos yung yun po yung pinaka-malaking sakripisyo na gawa ko sa buhay. Yani, ano yung mga bagay na sinakripisyo mo sa sarili mo bilang isang breadwinner? Siguro ang isang bagay na sinakripisyo ko as maging breadwinner is syempre yung pag-aaral ko. Kasi nagsimula ako sa hindi ko pinursue yung pag-aaral ko kasi may nag-aaral akong kapatid. So yun yung pinakaunang naging malaking sakripisyo sa buhay ko. And sa nagtagal habang natutulungan ko yung pamilya ko sa pagiging breadwinner, may mga natutupad na rin yung mga bagay na gusto kong matupad, which is yung makapag-aral. Hello, ako nga pala si Marlon Montejo. Dati akong service crew. Bali, 6 na taon ako sa service crew. So yung 6 years doon, after ko magtrabaho after kong graduate ng high school, noong 2010, nagtrabaho na ako ng service crew sa loob ng 6 years. So matagal na rin akong breadwinner. Anong mga bagay ang sinakripisyo mo para sa pamilya mo? Madaming bagay na sinakripisyo ko sa pamilya ko. At hindi lang sa pamilya ko, syempre para sa sarili ko na rin. So una, nung graduate ako nung high school, sinantabi ko muna yung pag-aaral ko. Kasi nga, kailangan ako ng pamilya ko. Hindi ako panganay, pangalawa ako sa amin, pero wala ko nagawa kasi kailangan ng pamilya ko ng tulong, kailangan nila ng makakain. Wala kami makakain sa araw-araw kapag walang nagtrabaho sa amin kung walang kikilos. Kaya after kong graduate ng high school, hindi na ako nag-aral. Nagtrabaho na agad ako. So iba't ibang trabaho yung pinasok ko hanggang sa mapunta ako sa pagiging service ko. Ano nagtulak sa'yo para maging isang service crew? Maraming bagay talaga nagtulak sa isang tao para para iahon yung pamilya lang sa hirap. Unang-una, ako, kahirapan. Isa na yung kahirapan. Bukod sa kahirapan, madami kasi kami magkakapatid, 7 kami. So, kailangan namin talagang magtulungan para makaraos sa buhay. So, isa na yun, yung kahirapan na yun sa nagbigay daan para maging service crew ko.
May pagkakataon ba, Yani, na minamaliit mo yung trabaho mo? Kasi since ngayon ka lang nagtutuloy-tuloy sa pag-aaral, di ba mas inuna mo yung pagiging breadwinner? Yung una, oo, minalit yung trabaho ko. Kasi akala ko pag nagtrabaho ako, kaya ko makapag-aral agad. Pero yun yung reason bakit pinaliit ko. Pero patagal ng patagal, na-realize ko na itong trabaho na to, ito yung trabahong gagabay sa akin para makapagtapos at makamit yung mga pangarap. Kung may mensahe ka para sa kapwa service crew mo, kapwa breadwinner, kapwa estudyante mo, ano yun? Siguro ituloy nyo na yung pangarap nyo. Huwag nyo intindihin yung pagod. Kasi yung pagod, pwede na ulit pahinga yan eh. Pwede na ulit pahinga yung pagod eh. Basta yung pangarap nyo, huwag nyo hayaan na ipapa. Ituloy nyo para makamit yung gusto mo kanina at mapagtapos yung pag-aaral nyo. Sa kanila is pagpupursige talaga. Tapos be responsible sa sarili mo talaga, syempre, kasi work bahay, makakapahinga ka lang pag last day ka na. Tapos yung ko sa sarili ko, syempre pagiging responsible. Siguro ang una mensahe ko sa mga kapwa breadwinner ko is huwag kayong wag mag-give up, never give up. Huwag matakot magsakripisyo kasi lahat ng mga sakripisyo natin ay magagandang maidudulot ito. At siguro later on ito yung siguro rason kung bakit magiging successful tayo sa buhay natin. Para naman sa pamilya ko, siguro lang sila, tiwala lang sila sa akin. Suporta lang sila kung ano ang kaya kong ibigay, ano ang kaya kong gawin, at kung hanggang anong kaya kong ibigay para sa sarili ko at para sa kanila. Are you proud being a breadwinner? Sobrang proud, syempre, kasi nakikita ko ngayon na natutulungan ko ang pamilya ko. Though hindi naman ako yung panganay, natutulungan ko sila at the same time napupunta rin sila sa magagandang patutunguhan, which is nakapagtrabaho naman sila. So at this point of time, ako Huwag niyong maliitin yung pagiging service crew. Huwag niyong sabihin na service crew lang dahil hindi siya service crew lang. Hindi basta-basta ang pagiging service crew. Dadaan ka sa uyat, pagod, awes, minsan nga pati dugo mo ibibigay mo na para lang makatulong sa pamilya mo. So wag niyo maliitin yung mga estudyante na nagtatrabaho, nag-aaral at sumusuporta sa pamilya nila. Hindi biro ang pagiging isang breadwinner. Ang pagiging isang breadwinner kailangan ng katatagan ng loob, lakas ng pangangatawan at tatag ng isipan. So sa pagiging breadwinner, dapat malaki yung puso mo. Kasi para malaki yung maibibigay mong pagmamahal dun sa pamilya mo. So sa mga kapwa ko breadwinner dyan, kapwa ko estudyante, kapwa ko service crew, huwag kayong tumigil na sumuporta sa pamilya nyo. Huwag kayong tumigil na mangarap. Kasi yung pangarap nandyan yan eh. Libre yan. Pagdating ng panahon, matutupad mo rin yan kung may pagsisikap ka. Sabi nga nila, another term for hard work or another term for miracle is hard work. So, kung magsisipag ka, kung may perseverance ka sa ginagawa mo, matutupad mo yung pangarap mo. Proud ka ba na sabihin isa kang breadwinner? Yes, 100%. siguro ang una mensahe ko sa mga kapwa breadwinner ko is huwag mag-give up, never give up. I'm proud to be a service crew. I'm proud to be a breadwinner. And the breadwinner is And the breadwinner is ako. siyempre ako. And the breadwinner is ako. Kagaya na paglubog ng araw, napapagod man sila, ngunit patuloy na bumabangon. Bumabangon na may tapang, na may pag-asa, at na may pusong handang magparaya para sa kapakanan ng iba. Sa bawat mesang kanilang nililinis,
ay naroon ng tahimik na panata na hindi susuko, patuloy na lumalaban para sa kanilang kinabukasan. Sa bawat pawis, pagod at puyat ng kanilang nadarama, sa likod nito ang mga kwento ng sakripisyo at ng mga pangarap nila. Sila ang mga tahimik na bayani ng ating lipunan. At sa huli, sa bawat paglalakbay, sa bawat tagumpay na kanilang nakakamit, sa bawat pangarap na kanilang natutupad, masasabi nila ng buong puso at pagmamalaki. And the breadwinner is ako. We are not just providing, we are inspiring. And the breadwinner is Ako. Proudly presents our breadwinners, Marlon Montejo, Ricky Muanya, videographer, John Lloyd Dela Cruz, story, Marlon Montejo, directed by J.R. Guillier, special guest. Proudly breadwinners, Radley Janona, Julian Calabang, Jovan Fa. From Bachelor of Arts in Communications, 22, under the supervision of Dr. Jaime Young. Introduction to Film Professor, Group Member J.R. Guillier, John Lloyd Dela Cruz. Marlon Montejo, Ricky Muanya. This documentary film is dedicated to our fellow breadwinners, working students and service crew. Mabuhay ang mga breadwinners. Mabuhay ang mga working students. Mabuhay ang mga manggagawang Filipino. Saludo kami sa inyo.